Yeah, what happened? Hey, Your truck's not running? yeah, Oh my my god. truck's not driving. There is no signal. Mistake. What's wrong? May kasama tayo na sila dito. Yeah, what happened? Hey, Your truck's not running? yeah, Oh my my god. truck's not driving. There is no signal. No signal and phone. Yeah, no signal Problem here. with this one. Can you, when you go inside, Okay. you call my company. Okay, this Yeah, this number. My call this number company. Extension number 117. Call this one. My truck number this one. My driver name this one. And highway 11 west. Maybe 100 by 370 kilometer Okay. remain. Okay, this is my number. Okay, alright. You call my company please. Okay, what is your name? Harpreet Singh. Harpreet Singh. Harpreet Singh. Harpreet Singh. Please, Alright. please call. Okay, yeah. The problem no signal. Yeah, No yeah. signal, I know call and this one. So, My truck is region. Yeah, region running. Reason I tried reason but not working. Now emergency no truck is not going now. Okay, I will call. Please call. Yeah, no problem. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay, thank you. You have water? Yeah. You have water? No, I have already. Alright, okay. Water are good. Thank you so much. Okay, no problem. I will do it right away. Have a good day. Yeah. Thank you. Nasiraan siya, guys. Ang temperature dito ay -36. Kaya kumaway siya, akala ko naman okay. Then meron din tayong kasamahan doon na Kelsey na nasiraan. Ang problema, nalagpasan ko. Kaya nag-message ako sa group na pakihintuan doon dahil na sobrang lamig. Yung traffic. Dating doon sa may signal, tatawagan ko agad siya para anuhin ko yung kilometer. Pinpoint ko yung kilometer para maano kung ilang kilometer hanggang Longlac. Yan ang problema pag winter talaga. Napakadelikado lalo't ganito ang daan natin na sa lubungan lang. Right? So let's go, punta na tayo ng Longlac para matawagan natin. Ganyan lang yung daan natin. Ganyan yung daan natin sa lubungan lang. Kaya napakadelikado talaga. So yun guys, naitawag na natin yung isang kasama natin na truck driver na ibang lahi. Pero ibang company siya. Naitawag na natin sa opisina nila. Nung nagkaroon ako ng signal, siyempre hindi natin pwede sa camera yan. Itinawag ko kaagad right away nung nagkaroon ako ng signal para ma-rescuehan agad siya. So yun, nakarating yung information sa kanila. Kinuha nila yung
truck number nung driver at pangalan. So sinabi ko kung ilang kilometer away galing dito sa Long Lock, dahil ang temperature natin guys ay minus 35, feels like minus 37. So napakalamig talaga. So advice ko nga pala sa inyo guys, kung matutulog tayo or paparada kung saan man tayo pamarada sa truck stop at ganito ang temperature minus 35, ina-advise ng opisina yan na i-idle natin yung truck or lagyan natin ng RPM ng 900 to 1100 RPM, kasi sa oras na mag-drop down yung coolant natin or yung temperature ng truck ay baka mapuprosin din tayo dito sa loob, hindi gagana yung heater natin dahil bagsak yung temperature. So kailangan itong coolant natin, ito yan, huwag bumagsak ng 0. Kasi nangyari na yan sa akin na bumagsak talaga, wala pang kalating oras sa frozen ako at nasiraan ako ng truck noon dahil minus 36 din ang temperature noon. So ngayon doble ingat tayo, kailangan lagi tayong naka-idle. In-advise din talaga ng big boss namin yan dati, sinabihan na ako niya na at least 900. Pag hindi kinaya ng 900, malamig pa rin at mababa yung temperature ng coolant natin, dagdagan pa hanggang sa 1100 RPM or 1100 RPM. So yun guys. So nga pala guys, sa oras na masiraan tayo or kung nagkaroon ng problema ang truck natin, lalong lalo na pag walang signal, gumawa tayo ng ganito. Sulat tayo sa papel, contact number ng kumpanya, cellphone number, truck number, at kung anong location natin, dahil iaabot natin to sa mga truck driver para tatawagan nila yung opisina natin or kumpanya natin kung saan tayo nasiraan banda, kung anong location. Lalong lalo na yan guys kung walang signal. Pero kung may signal naman, walang problema dahil pwede tayong tumawag kahit na hindi na tayo papara ng ibang truck. Pero ito tama ang ginawa nung ibang lahi na gumawa siya ng papel dahil yung location niya wala talagang signal. So dito ko lang siya almost 30 minutes, more than 30 minutes bago ako nakatawag sa opisina nila. Siguro may tumatawag na rin, may nag-concern, pero alanganin kasi yung sitwasyon niya, napakadelikado dahil nasa lubungan lang yung kalsada, sakop niya yung kalsada na isa, yung going east. Mahirap na yan, delikado talaga guys, dahil pag-ahon tapos baba, nandoon siya. Kaya napakadelikado yon. Kaya kung wala tayong signal, gawa tayo ng papel para maitawag agad. Both side, kung papunta ng east or papuntang west yung mabibigyan natin ng papel, magkakaroon sila ng signal. Dahil yung location talaga nung pinagsiraan walang signal. May Kelsey nga doon na kasama ko na hindi ko alam kung anong problema. Nakakalungkot, hindi ko siya nahintuan dahil akala ko quit lang kasi ng trailer ang nakita ko. Akala ko kasi hindi sira kasi nasa turn out, at hindi ko alam na kasamahan ko. Dahil lang nasagap kong information, malapit na raw sa Long Lock yung kasamahan na nagkaroon na nasiraan, malapit na sa Long Lock. So hindi ko akalain na malayo pa pala, 100 km away pa mula dito. Kaya siyempre makulimlim pa, medyo madilim pa, hindi ko napansin na Kelsey pala. Nung nadlagpasan ko, doon ko lang nakita na uy, Kelsey pala, kasama ko pala. Nakakalungkot man, pero itinawag ko na rin sa opisina kanina lang din. Nung nagkaroon ng signal, itinawag ko kaagad right away para ma-rescuehan kaagad sila dahil walang signal guys yun. So yun, paalala, pag wala tayong signal, gawa tayo ng sulat ng papel, ibigay natin sa mga kahit anong tracking yan, tatawagan nila opisina natin. Concern lahat ng mga truck driver dito, lalong lalo na gantong sitwasyon. Minus 36 kanina, feels like 37, 38, gano'n ang temperature. Kaya napakadelikado, mapuprosin tayo. Kaya magbaon kayo ng kandila, posporo or lighter, para kahit papano may pampainit sa kamay natin. Lagi ako may dala niyan.
Alright, so yun, tatawag pa ako sa opisina ngayon dahil magpapa-retorque ako ng gulong. Alright guys, so ingat-ingat, drive safe at takbong pogi lang ha. Nandito tayo sa Long Lock ngayon. Ayan, Long Lock truck stop. Compact na compact yung mga kalsada pagitan. Tawag tayo sa opisina para i-inform natin na magpapa-retort tayo ng gulong. Hi ma'am, good morning. This is Jessie. Hi Jessie. Yes ma'am, can I speak to Lexi? One moment please. Thank you. Hi Lexi, good morning. Good morning. Yeah, this is Jessie. My drive. Just going off the phone. Good timing. Yeah, sorry about that. Yeah. Yeah. What's going on? Yeah, my drive need retort. I'm here right now at Long Lock. Okay, already head inside to Long Lock and I'll call them with the PO number right now. Is the truck a truck or trailer? Truck, driver's side, rear drive. Okay, and you're 1105, right? Yeah, I go to OK Tire. Yeah, go to OK Tire. I'll call them with the PO right now. Okay, thank you. Okay? Okay, Thank no you. problem. Bye. Bye. So yun guys, pag magpa-retort tayo, tawag tayo sa shop natin dahil may PO number yan eh. Yung billings. So yun guys, tapos na tayo mag-retorque. Then sumot ako sa ilalim ng trailer kasi may narinig akong singaw. Yung pala yun, yung release valve na dahil sa sobrang lamig parang lang yung breather niya. Pero all goods naman, chinik ko, okay naman, walang problema. Talaga kasi maraming lumalabas sa sakit pag sobrang lamig ang temperature. So good to go na tayo, na-retort na, alis na tayo guys. Yun. hindi gumapang sa ilalim kasi puro snow, malinis naman, mababasa ka lang konti, lalamigin ka lang konti. Alright, tara.
lamig. At sakit sa mukha, ang sakit sa ano. Nag-diesel kasi ako guys. Nandito na ako ngayon sa Shunaya Flying J. Ayan ang Flying J. Okay. So sobrang lamig. Kaya pag ang temperature natin ay more than 20 to 30, kasi kagabi minus 36 ang temperature, huwag kayo magpapatay ng truck guys. Then kung maaari mag-idle kayo, lagyan nyo ng RPM yung truck nyo ng 900 to 1100 RPM, kasi bababa talaga yung temperature natin. Lalambigin pa rin tayo. So yun, mahirap na kasi pag bumaba yung yung temperature, ibig sabihin kaya niya palamigin or kaya niya i-frozen yung langis ng truck kahit umaandar. Kaya yan ang advice ni boss na i-idle yan ng at least 900 to 1100 RPM. So yun nga pala guys, may tanong si Joaquin Gratel. Tinatanong niya, pero bago ko sagutin yung tanong niya, ay shoutout muna kay Waray Tracker. Yan, shoutout sa iyo, si Waray Tracker ng Prince Logistic Transport. At syempre shoutout sa mga ex-Kelsey na mga kasama ko dyan nandyan sila ngayon sa Prince Transport. At shoutout kay Clipper Transport and Jeffrey ng Wolf Details. Yan, shoutout sa inyo. Nandun sa kabila si Mark Alarde. Shoutout din kay Mark Alarde. At shoutout sa patuloy na sumusuporta sa Filipino Truckers Pro. Maraming salamat sa inyo guys. At paki-subscribe na rin yung YouTube channel natin na Filipino Truckers Pro para tuloy-tuloy pa rin ang pag-share natin ng blessing. Na-stop kasi wala nang kinikita yung page natin eh. So maraming salamat sa inyo guys. Huwag nyo kalimutan, please subscribe Filipino Truckers Pro 2. Alright? So yun ang tanong ni Joaquin Gratel. Idol, tanong ko lang, dito ako sa Europe ngayon, ano ba maganda, Canada o Europe? Yan, magandang tanong yan dahil marami kasi nagtatanong sa akin about din dyan. Kaya ito ng pagkakataon na sasagutin natin yung question galing kay Joaquin Gratel. So guys, ako wala akong idea or wala akong experience sa Europe, pero nung time na 2013 o 2014 yata yun, nag-apply ako dyan papuntang Europe. So nung time na yun, wala pa akong idea kung magkano sweldo ng Canada. Sa Europe lang, kasi nung in-interview ako, offer sa akin dati yan 2013, hindi ko lang alam ngayon 900 plus 100 food allowance US dollar. Yun ang offer sa akin dati. So wala pa akong idea kung magkano ang sweldo ng Canada noon. Siyempre may advantage at disadvantage yan, di ba? Canada at Europe. So napagdesisyonan ko na hindi ko ituloy yung Europe, kahit na na ako noon, wala na akong road test. In-interview lang ako ng may-ari ng agency. So yun, kumbaga sabi sa akin, qualified ka na, pasok ka na, ipaprocess na kita. Sabi ko, tika muna ma'am, pag-isipan ko muna. Ayun, napag-usapan namin mag-asawa na ituloy yung sa Canada, pero wala pa akong idea kung anong meron sa Canada. So sa Europe guys, base lang yan sa dito sa mga kasama ko. Base sa mga kasama ko lang yung kikwento ko. Hindi ako gagawa ng kwento kung wala akong narinig sa mga kasama ko or sa mga kakilala ko. Base sa kanila, kasi galing silang Europe. May mga kasama rin kaming galing Australia, New Zealand. May New Zealand ba? Europe lang, tsaka Australia lang pala. So base sa kanila, mas nag-enjoy sila dito. Kasi dito sa Canada medyo nakakamang ang sweldo nila.
Pero yun nga lang, nakadepende pa rin yung sweldo sa biyahe. Dito sa Canada yan ha. Pero ang pagkakalam ko sa Europe, fix ang sweldo doon. May biyahe ka o wala, fix yung sweldo mo. Sa pagkakalam ko lang yan ha. Ewan ko lang ngayon. Kasi ang balita ko, ang base lang sa naririnig ko, malaki na ang sweldo doon. Malaki na. At napakagandang bansa din yung Europe. Marami kang bansa mapupuntahan. Base sa sabi ng kasamahan ko dati, 23 countries daw yung Europe. 23, 24. Kaya maganda sa Europe. Magandang bansa daw talaga yan. Yun nga ang advantage dyan, hindi natutulog daw yung truck driver sa truck pag tapos na yung duty sa hotel daw. Yun ang sabi Tapos may biyahe wala, may sweldo kasi fix nga ang ang sweldo. Dito naman parang per biyahe rin kami. Pag walang biyahe, walang kita. Ganon yun. Yun ang disadvantage naman dito sa Canada. Pero kung para sa akin, kung sa sweldo, i-compare ko doon sa in-applyan ko, parang kalahati lang. Kalahati lang. Hindi ko lang kung doble, pero kalahati lang para sa akin. Hindi naman. Sa mga bago sa mga bago. Pero ang advantage lang kasi sa Canada, may chances ka na maging PR, permanent residence. May chances na makuha mo yung pamilya mo. At kung PR ka na, malaki chances mo maging Canadian citizen. Yun lang ang pinakamaganda at advantage dito. Ang mahirap lang sa trabaho namin, talagang kung makikita nyo sa mga video ko, matindi kung mag-winter dito, matindi kung mag-snow. Kaya yan ang disadvantage. Unlike sa Europe, hindi siya gaano yata, pagkakalam ko lang hindi ganon ka tindi ang snow doon. Unlike dito talaga, grabe. Kahit 10 years na ako dito, kinakabahan pa rin ako dyan sa snow na yan. Kaya doble ingat talaga. So yung sagot ko kay Joaquin, hindi lang para sa kanya yan. Sagot ko na rin yan sa marami nagtatanong sa akin about sa Europe, about sa Saudi to Canada. Yon, ano ang mas maganda raw? May nagtanong pa niya New Zealand, kung ano ba mas maganda daw, New Zealand or Canada, Australia or Canada. So wala akong idea kung magkano kinikita nyo dyan sa Canada, wala akong idea kung magkano kinikita nyo dyan sa Australia or New Zealand. So nagbabase lang ako guys sa kwento ng mga kasama ko. Pero para sa akin, dahil nandito naman ako, happy na ako kung anong meron ako. Yun. Pero ang balita ko, maganda rin daw sa Australia dahil may PR doon. Hindi ko lang alam sa New Zealand. Yun. Kaya kung Europe or Canada, i-ano mo na lang, marami akong kasama na galing Europe na nandito na ngayon sa Canada. Happy naman sila, yung iba na PR na, yung iba mayroon ng sariling truck. So yun ang i-compare mo na lang. Pero kung ako, wala naman akong truck, pero nandito ako sa Canada at wala akong experience sa Europe, yun na lang ang yung kwento ko na lang sa'yo, na yung ibang mga galing Europe, PR na, permanent residence na, yung iba may sariling truck na. So yun lang din ang advantage dito. May chances ka na maging owner operator or makapagpatayo ng sarili mong trucking company. Yun. So I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. Yun. Kaya yun lang, wala na akong masabi pa kundi about sa Canada lang. Kung makikita nyo naman yung video ko, talagang wala akong pinakita doon na magaan na trabaho. Puro talaga mahirap yung trabaho namin dito sa Canada. Kaya pag-isipan nyo rin mabuti. Kung nandyan na kayo sa magandang bansa, mas maganda tapusin nyo muna yan, then bago kayo magplano ng iba. Alright?
flight kasi kung tatawid kayo from Europe to Canada, medyo malaking gastos yan. Malaking gastos talaga. Sa pagkakalam ko lang hindi ako sure, nasa 7,000 US dollar daw. Yun lang ang naikwento ng mga tropa. So yun lang guys, ingat-ingat, drive safe at takbong pogi lang. Idlip muna ako, inantok ako eh. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe, san man pumunta. Makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali.